Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin etong tatlong bugok mga kababayan. Eto pong tatlong local candidates na tumatakbo po ngayong eleksyon ngayong Mayo. Ito pong COMELEC ay nag-issue po ng show cause order dito sa tatlong three stooges. Tatlong tulongges mga kababayan. Dahil sa kanilang discriminatory remarks doon sa kanilang mga rally, sa kanilang pangangampanya. Ito mga kababayan, kilalanin natin. Isa-isahin natin. Ito pong nandito sa kaliwa, ayan po si Attorney Ian Sia. Kandidato po sa pagka-congressman dyan po sa lungsod ng Pasig. Ito raw yung kanyang plataforma mga kababayan. Sabi niya, ito ang ambag ko sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Upal talaga to eh. Bastos talaga to eh. Malinaw na nireregla pa at nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. O yan, so ewan ko saan nakukuha na ito yung lakas ng loob. Parang feeling niya, ang pogi-pogi niya, mga kababayan. At feeling niya, magkakandara pa ang mga solo parents sa kanya. Ang kapal na mukha nitong hayop na to. Ibang klase. At sinagot niya mga kababayan yung show cause order Sinagot niya yung COMELEC, nagpaliwanag siya pero mamaya na yon. Punta muna natin na itong nasa gitna. Ito naman si feeling pogi rin. Ito naman ay tumatakbong gubernatorial candidate dyan po sa Misamis Oriental, ang incumbent Governor Peter Unabia. Sabi naman niya, translate na natin sa Tagalog. Sabi niya, yung mga nursing daw, yung mga scholarship para sa nursing, para daw yun sa mga babae. Hindi daw para sa mga lalaki. At ang matindi pang binitawan niyang salita, dapat daw ang bibigyan ng scholarship, nursing scholarship, ay yung babae na maganda. Kasi daw, kapag pangit daw yung nurse, yung may sakit na lalaki, baka mas lalong lumala daw ang sakit. Tingnan mo yung klaseng utak na itong tulongges na to. Kaya, suggestion ko mga kababayan, kapag ito nanghina o nagkasakit, ang suggestion ko po sa pupuntahan niyang ospital, ang i-assign niyo po dito yung pinakapangit na nurse para po mas lalong lumala. Di ba yung sinasabi niya, kapag pangit daw ang nurse, mas lalong lalala yung may sakit. Di ba ito nagkasakit, yung pinakapangit na nurse ang ilagay niyo para mas lalong lumala itong hinayupak na to. Pero wala po namang nurse na na pangit eh. Kasi alam niyo yung mga nurses, talagang masisipag yan, nag-aaral po maigi yan. Saka walang pangit mga kababayan. Ito ang pangit. Pangit na yung pagbumuka, pangit pa pag-uugali. Ayan. Ewan ko ba kung bakit pinili ito ng taga Misamis Oriental na maging gobernador? Biro mo, didiscriminate mo kapag hindi maganda itsura, hindi mo bibigyan ng scholarship. Paano kung matalino, kakayanan ang sinusukat sa scholarship, hindi yung physical na anyo? Ikaw nga tingnan mo nga itsura mo. Naging gobernador ka. Kung sabihin ng COMELEC, bawal po ang pangit na gobernor. Titanggal ka agad. Sabihin, sobra ka naman BMT. Wala, bahala kayo dyan. Total, nagkakabastusan na. Sige, bastusan na kung gusto ninyo. Ibang klase itong mga to eh. Ito pa. Isa pang feeling sikat mga kababayan. Ito naman yung kalaban ni Vilma Santos sa pagka-governor dyan po sa Batangas. Ito pong si Vice Mayor J. Ilagan. Sabi niya, kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Vilma Santos lang na laos na, marami naman sa mga fans niya ang namamahinga na rin. Grabe ka naman magsalita.
Ano sinabi mo na pagkatanda-tanda na ni Vilma Santos? At yung kanyang mga fans, namamahinga na, nasa kabilang buhay na. Sira ulo rin tong vice mayor na to eh. At saka lagi ang sasabihin ko sa inyo, ang iba, ang governor na naihipo. Ano raw? Basta sabi niya kay Vilma Santos, laos na raw. Ba't sikat ka ba? Kilala ka ba? Actually, ngayon ko lang nga nakilala to eh. Ngayon pa lang, laos na. Hindi pa sumisikat eh. Laos na. Yan. So, yan po yung tatlong tulongges, mga kababayan, na sila po ay naharap. The Commission on Elections has issued show cause orders dito sa tatlong Three Stooges. Tatlong tulongges na kandidato. Ayan, ano ba ang violations? Violation of Resolution number 11116 or the Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines for the May 2025 national and local elections. Ayan, mga kababayan. Mga feeling pogi, feeling magagaling, feeling sikat. Ngayon, wala na. Sigurado bagsak itong tatlong ito dyan po sa kanilang paglaban sa kanilang mga pwestong tinatakbuhan. Mga kababayan, ako lagi nagpapaalala, piliin po natin yung para sa tao. Huwag po natin ilagay dyan sa pwesto yung mga katulad na itong mga ito. Kasi ngayon pa nga lang na tumatakbo sila, ganyan na ugali nila. Mas lalo na kapag ito'y nagsipanalo. Lalong-lalo na ito nga tumatakbo dyan sa Pasig. Itong kupal na to. Mga kababayan, etong si Attorney Attorney Bastos, imbis na talagang aminin yung kanyang kasalanan, mag-sorry sa COMELEC, alam nyo ba ginawa? Question pa ang kapangyarihan ng COMELEC. Question niya pa ang COMELEC. Hindi ko napapakita sa inyo, basta question niya ang COMELEC. Para bang sinasabi niya na siya yung tama, na hindi raw under jurisdiction ng COMELEC, yung mga ganun-ganon. Wala talaga to, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, itong Attorney B na to, itong Attorney Sia, wala nang kapag-pag-asa to. Nilayasan na nga ng isang kakampi nila ni Shamsi Subsub, umalis na. Tapos yung kakampi niya na lang na si Diskaya, tumatakbong mayor na puro din paninira dyan sa Pasig, ay na lang kakampi niya, pinagtatanggol pa siya. Kaya yung mga Diskaya sa Pasig, wala na yan, mga kababayan, olats na yan sigurado. At itong governor na to, governor, ka naman ganyan. Ang nurses, nasusukat po ang galing niyan sa kakayanan, hindi po sa kagandahan. Magsalita ka siguro ng ganyan kung pogi ka. pero tingnan mo naman. Tapos ito namang Jay Ilagan, hindi pa sikat, laos na rin. Pero may sasabihin mo laos si Vilma Santos? Tingnan mo nga. Tingnan mo kung sino laos. Pag nagkaalaman sa eleksyon, tingnan mo kung sino mananalo. Sigurado sa kangkungan ka pupulutin Ayan po yung mga kababayan, yan po yung mga tulongge sa mga kandidato. Kaya po, paalala po unang-una sa Pasig, Mayor Vico Soto tayo. Alright? Mayor Vico Soto tayo sa Pasig. At sa naman, mga kababayan, at sa Maynila, Lacuna po tayo. Alright? At sa lungsod ng Caloocan, mga kababayan, Sunny Trillanes po tayo. Yan po ang magagaling. Yan po ang may puso para sa bayan. Yan po ang piliin natin. Tapos, pag-usapan na rin natin, meron pong isang konsehal po dyan sa Maynila, tumatakbong konsehal, kasama po dun sa Yormes Choice. Ito mga kababayan, Cookie Pamamor. Ayan na nga, napadala na ng sulat si Ate Cookie Queen Mocha Uso ng mismong COMELEC. Ang tanong ng mga Manileño, bakit kailangang isexualize ang katawan ng babae para lang manalo sa konseho? Public service pa ba yan o pang sexy time lang? Baka mag-twerk ka lang sa city council Akala ko ba magaling yung Yormes Choice? Bakit hindi ka makapili ng matitinong kandidato? Out of all the people na pwedeng i-nominate, ito pa talaga? Ganyan ba ang standard ng Yorme nyo? Looks over leadership? Pa-sexy over track record? Sa bagay, siya nga puro papogi lang nung naging mayor. #Yabang's Choice.
Ayan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito pong si Mocha Uson, every time na tumatapak po sa intiblado para po magsalita para mga panya, wala cookie ni Mocha. Ang sarap-sarap. Cookie ni Mocha. Ang sarap-sarap sabay twerk, 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 twerk. Ano ang makukuhang lesson? Ano makukuhang kabutihan ng mga makikinig sa kanya kapag ganyan? Nasaan ang plataforma? Nasaan ang gustong marinig ng mga Manileño na maitutulong neto ni Mocha Uson? Puro cookie ni Mocha. Ang sarap-sarap. Anong klase yun? Ano? Wala man lang kayo marinig na plataforma. Isa pa. Yung isa pang babae. Yung dalawang babae dyan, mga palpak Yung babae, apple niya ito. Kanta ng kanta, wala sa tono. Wala ba kayong masabing plataforma? Plataforma ang kailangan ng tao. Ano ang gagawin ninyo? Ano ang maitutulong nyo sa lungsod ng Maynila? Hindi puro sayaw, twerk, cookie ni Mocha. Ang sarap-sarap. Tapos kakanta, ang buhay, ang imig mo, ay, ang bangis ko. Ay, may kinakanta. Ibigay mo ako. Ganun pa yung isang nila, konsihal. Ay, hindi, congressman pala yun. Pero mo congressman ganun ang pangangampanya. Walang plataforma, kakanta-kanta lang, wala pa sa tono. At ito naman baka mag-twerk na lang sa city council, si Mocha Uson. Ako, mga kababayan, malapit na po ang eleksyon. Iwas po tayo sa ganitong klase mga kandidato. Lalong-lalo na dito sa tatlong ito mga kababayan. Na eto si Ian Sia talagang kinakalaban pa Comelec. Sabi nga sa inyo Comelec disqualified nyo na Ang dami na nanawagan, dapat daw ito madisbar. At dapat umatras na. Kung wala kang delikadesa, kahit kahihiyan mo lang sa sarili mo, mag-withdraw ka. Kung ayaw mo, disqualify nyo na ito Comelec. Pero kine-question pa kayo. Kine-question ang inyong kapangyarihan. Bang klase talaga tong Ian Sia na to. So ito mga kababayan, yung mga may nakikita natin na lumalabas ngayong mga panahon ng eleksyon na kitang-kita naman natin na hindi karapat-dapat iboto. Ito po ang mga kandidato na bugok. Kayo ba kakain ng itlog na bugok? Hindi. Mabaho po yan Mabaho po mga bunganga niyan Huwag po kayong kakain ng bugok. Sasakit po ang tiyan ninyo. Piliin nyo po yung, wala naman pong perpekto. Pero wag naman yung katulad na itong mga to na talaga namang sa pananalita pa lang, alam nyo ng sablay. Kawawa lang ang taong bayan kapag ito po ang napwesto. Kung bibigyan kayo ng mga pera ng mga to, tanggapin ninyo, pero wag nyo iboto. Ganun lang po kasimple yan. Okay, so ilan po, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.